Alright mga kapatid, welcome back po sa ating Coach Haji Vlog. Salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe na bago nag-subscribe. Salamat po. Na-appreciate ko po. God bless po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please, subscribe na po kayo. Maliit lang po ang channel natin. Kung nagugustuhan nyo naman po ang palabas o nakikita nyo naman na naaayon doon sa mga bagay na usapin, na pambayan, kahit na click na lang natin yung like or share po. Masaya na po kami dyan. Opo, salamat po at God bless sa lahat. Ang ating bibigyan ng reaction, hindi po tayo nagbabalita po. Ang bibigyan natin ng reaction o opinion, base po sa opinion lang natin Kasi talagang, ito blockbuster po ito, yung usapin na to. Regarding po sa tungkol sa Polboronic video. Diba? Bigyan po natin ng abot lang ng aking makakaya ko. Ang gandun lang po sa bagay na yon kung bakit nga ba lumalaganap na itong Polboronic video na walang gumagawa ng action regarding do sa inaakusahan, sa mga bagay na nangyayari. Parang nananahimik yung inaakusahan, yung mga nag-aakusa naman laganap na, di ba? Yung bagay na sinasabing Polboronic user daw ang ating BBM ay talagang ang dami nag-aakusa, di ba? Even bago yung presidential election, minention na siya ng ating Pangulong Duterte, weak leader nga daw, di ba? Na gumagamit ng cocaine. Na-mention niya ng ating. Bagamat hindi niya pinangalanan, pero obvious naman na si BBM ang pinatatamaan niya ng ating dating Pangulong Duterte. Tapos lumabas pa po yung ating dating senadora na si Nikki Cositeng ay nagpatotoo, di ba? Nagbigay ng reaction regarding sa pagiging high lagi sa drugs nitong BBM ng ating Pangulo, na lagi daw high sa drug kapag pumupunta sa mga party, sa mga club na ganyan, yung mga social na pinupuntahan ng mayayaman. Maging siya, sinabi niya, dahil sabay daw silang lumaki, na halos sabay sila, lagi niyang ganun, na talagang laging high sa drugs. Pero questionable po yun base sa amin lang. Ito yung narinig lang napanood lang naman natin ang ating senadora na si Nikki Cositeng, dating senadora. Pero bakit straight to the point na sinasabi niya na talagang addict o talagang gumagamit ng droga yan sa ang ating BBM mula sa bibig ng ating senadora. Ito ang tanong, di ba? Ang lalaki mga personalidad na nagsasabi na talagang lulong sa pinagbabawal na gamot ang si BBM. Pero ang tanong, bakit sobrang nananahimik ang ating Pangulo, si BBM, regarding doon sa mga akusa na malalaking personalidad sa pangunguna po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi niya pinangalanan, di ba? Weak leader nga daw na gumagamit, may isang kandidato na gumagamit ng cocaine na mayaman. Ano nga ba nga daw ang nagawa nito kumpara itong kwento? Bakit, di ba? Maliban doon sa kanyang ama. Ang linaw naman na obvious na talagang siya ang pinapatamaan. Pero walang reaction. Yan ang nakakapagtaka. Walang nagre-react doon sa first family, doon sa circle ng pamilya Marcos, lalong higit kay BBM, doon sa kay First Lady Lisa Marcos, abogada yan, di ba? Tapos lumabas pa yung kay Senadora Nikki Cositeng, di ba? Sobrang straight to the point na pinangalanan talaga ng ating senadora, dating senadora Nikki Cositeng, si BBM, na talagang laging high sa drug. Yun, alam niyo po mga kapatid, ang napagtataka, di ba? Ito, sobrang tahimik. Wala kang marinig na bagay na pagpapasubali sa kanila, sa pangunguna ni BBM at ng First Lady. Abogada yan. O sa mga bagay na nakakonekta sa kanya, kay Tambalolong, wala. Yan, abogado rin niya si Tambalolong, di ba? Pero, bakit walang aksyon? Yun ang isa sa mga tanong. Di ba? Kung bakit walang reaksyon, walang aksyon na ginagawa ang kampo na BBM ni Tambalolong at saka ng ating First Lady Lisa Marcos. Bakit walang nagsasabi na, hindi po pwede yan. Kasi unang-una, di ba mga kapatid, real talk tayo, di ba? Real talk tayo. Once na ikaw inakusahan sa isang bagay na hindi mo namang ginagawa, wala kang parte doon sa mga bagay na inaakusa sa iyo, di ba, magkakaroon ka ng statement o magkakaroon ka ng isang bagay na action para
patunayan na hindi ikaw hindi ka talaga ganon. Bukod doon, pwede mo siyang idemanda. 'Di ba? Malinaw 'yan sa ating kuwan na pwede mo siyang sampahan ng kaso, 'di ba? Cyber libel, paninira puri 'yan. Pwede mo siyang kasuhan. Yung unang dating pangulo na si Rodrigo Duterte, pwede niya kasuhan 'yan. Mga abogado 'yan eh. Malibang kay BBM hindi siya abogado. Yung asawa niya si personally abogado 'yan. Si Bantabalolong abogado rin 'yan. Oh, 'di ba? Kung talagang, 'di ba, kung hindi totoo siya, yun ang isa sa mga iniisip ko. Sabi ko, kung sa akin, 'di ba, sa atin natural, 'di ba? Kapag siniraan ka ng puri, talagang ipatatawag mo 'yan. O kaya mag-usap kayo, pwede mo siyang idemanda. Kwento eh, 'di ba? Libelous to yung sinasabi nila. Kung hindi totoo, dapat may aksyon ang ating BBM o ang kanyang mga naka-circle doon sa family nila o walang nagpapayo ba na pwede natin demanda yan. I-demanda natin yung mga nagbibigay ng akusa sa iyo. O pwede natin parang ganoon, di ba? Kasi natural na sa atin yan eh, paninira na yan eh, di ba? Buong Pilipinas siya, hindi lang buong Pilipinas, buong mundo, ang dami nakakapanood niyan. Kasiraan niya yan. Pero ang nakapagtataka, sobrang katahimikan ang nangyayari. Walang nagpe-press conference kung bagay nito, walang ganito, ganyan, na ganito, kailangan ko magsampa ng demanda sa mga taong ito, nag-aakusa sa akin na ako dahil polboronic o addict o gumagamit ng cocaine. Di ba? Pwede mong idemanda. Pero ang tanong, bakit nananahimik? Bakit walang aksyon? O di ba? Iyon ang isa sa mga malaking tanong natin kung bakit nananahimik at walang sinasabi sa parte ng circle o family nila na kung bakit inaakusahan na ng direktamente pero walang sinasabi na aksyon upang pasubalian. Sabihin natin, sige, magpapail kami ng kaso. Walang ganun eh. Kasi reputasyon na. Di ba? Reputasyon mo na ang sinisira dito. Sinisira na hindi lang ikaw, buong pamilya mo. Nasisira mga anak mo, di ba? Reputasyon na. Pero bakit hindi mo kayang sampahan ng demanda yan, mga yan? O di ba, bakit ka nananahimik? Ito ang isa sa mga dahilan. Sasabihin natin, abot lang ng ating makakaya, hindi po tayo expert, hindi tayo abogado. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sobrang nananahimik. Hindi nagpapail ng kaso, mga ganito, sa totoo, paninira na yan. Ito. Bakit? Kapag nag-file siya ng kaso doon sa mga personalidad na nagme-mention sa kanya na siya ay addict, gumagamit ng cocaine sa pangunguna dati ng ating Pangulong Duterte. Bagamat hindi sinabihan ng pangalan, walang nag-drop name doon. Pero obvious na obvious, siya ang inaakusahan doon. Pero itong ating dating senadorang Nicky Cosate, talagang minention yung pangalan niya na talagang laging high itong BBM na to pagdating sa drugs. Bakit hindi niya mademanda yan? Bakit? Kasi unang-una, di ba? Kapag nag-file siya ng demanda doon sa mga personalidad na yan, sa mga umaakusa sa kanya, kay Maharlika, ganyan, mag-file siya ng demanda, mapipilitan siya, di ba? Di ba? Sa husgado, pag nag-file ka, hindi tayo abogado, hindi tayo, di ba? Kailangan, nasa iyo yung tinatawag na i-prove mo na totoo yung sinasabi mo. Hahamunin kita eh. O kung ako inaakusahan mo, hahamunin kita, di ba? I-prove mo. Ikaw ang tinatawag na burden of proof. Yung umaakusa. Di ba? Ipalitaw mo yung ebidensya, ipakita mo yung mga patibayan mo na ako'y addict. Ipakita mo na ako'y gumagamit ng cocaine, na ako'y polboronic. Ipakikita mo yun. Bakit siya nananahimik? Bakit? Magkakaalaman di ba? Unang-una, di ba? Siyempre, sasabihin naman ng ating, yung mga inaakusa, yung nag-aakusa sa kanya, sabihin, sige, nakademanda ako, palalabas ko yung katunayan. Ako yung, kunyari, ako ang nag-aakusa sa kanya. Nasa akin yung burden of proof. Kailangan patunayan ko sa husgado na ikaw ay lehitimong gumagamit ng shabu o naggumagamit ng cocaine. Di ba? Patutunayan ko. Kaya i-request ko. So, mga abogado yan, di ba? Hindi natin alam yung mga kanya. I-request ko. Dito tayo mag-examine po. Dito natin, ihahamunin ko siya ng drug test. Yun ang isa sa mga nakikita ko kung bakit sobrang katahimikan ngayon. Bakit? Magkakaroon siya ng tinatawag na, di ba?
ire-request niyan o sasabihin ng nag-aakusa, kaya ko patunayan yan. O i-drug test natin siya. Dito, yung sa buhok daw, yung di ba? Follicle hair drug test. Hindi siya papayag ng mga tinatawag na urine yan o blood o ano pa man. Dito, kasi kahit 2 to 3 fast year na, lalabas pa rin na positive ka o gumagamit ka. Magamat hindi na makagiging positive daw yan. Pero lalabas at lalabas pa rin na talagang gumagamit ka ng mga pass na, di ba? Pero bakit nga, di ba? Yung tanong natin, bakit sobrang nananahimik? Sobrang hindi siya nagbibigay ng aksyon o nagbibigay ng tinatawag na action upang patunayan nyo. O kaya ako, idedemanda ko kayo. Hindi niya masabi yun eh. Sa nakikita ko lang, sa sarili ko lang opinion na, sa nag-opinion lang tayo na, hindi niya magawa. Nasabihin, o sige, idedemanda ko kayo para magkaalaman tayo. O demanda ko kayo. Paninira yan. O kaya, yan. Di ba? Hindi niya magawa yun. Bakit? Ay magkakaroon nga ng ganun. Napatutunayan nitong nag-aakusa sa'yo na, o sige, i-drug test natin. Iyon ang isa sa mga napakalaking tanong. Kaya, kita mo nananahimik ng todo ang ating BBM. Sobrang, wala siyang nailalabas na statement regarding dyan sa pulboronic na yan. Yun ang isa sa mga dapat nating malaman. Diba? Bakit sobrang katahimikan? Kaya ang katahimikan, sobrang katahimikan, nagiging cause yan ng katotohanan. Na bumubuo sa ating isipan. Hindi mo maidepensa sa sarili mo eh. Diba? Idepensa mo yung sarili mo. Gawin mo ng ganyan. O kaya hamunin mo sila ng ganyan. O, bakit hindi mo magawa? Kasi nga, yun nga, pagdating sa husgado, pwede siyang hilingin sa husgado na magpa-drug test. Iyon ang isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit sobrang nananahimik. Iyon ang isa sa mga nakikita kong dahilan para huwag magsampa ng demanda o demanda doon sa mga nag-aakusa. Napakalinaw nun, di ba? Unang-una, siyempre, mapipilitan siya na sumunod doon. Bakit? Yung nag-aakusa, siya yung tinatawag na burden of proof. Di ba? Kailangan mag-produce ka. Ipoproduce ko yung akusasyon ko sa'yo. Ito, magpa-drug test ka. Iyon ang mabigat doon. Di ba? Kasi magkakaalaman doon eh. Oh, abogado yan ang ating First Lady. Alam niya yan. Si Tambalolong, abogado yan. Ba't hindi ma-advise na, o sige, demanda natin yan. Paninira yan eh. O, demanda natin yan. Sinisira na yung reputasyon mo, hindi lang ikaw, pati yung pamilya natin. Yun, di ba? Napakabigat nun. Siraan ka sa buong mundo. Wala kang kaimik-imik. Wala kang sinasabi. Di ba? Anong dahilan? O, di ba? Iyon ang isa sa malaking tanong kung bakit nananahimik. Dahil kapag umaksyon siya sa legal action na parte doon sa mga nag-aakusa, ng mga personalidad na nag-aakusa sa kanya, yun nga nakikita natin, opinion lang natin, mapipilitan siya magpa-drug test. Di ba? Ito opinion lang natin ha. Hindi po ito bagay na pinipilit natin sa isang parte na sa ibang naniniwala sa iyo, BBM, ay ganun nga. Pero ito'y opinion ko lang po. Diba? Nagbibigay lang tayo ng counting opinion regarding doon. Yun ang pinagtataka natin eh. Sobrang katahimikan. Walang sagot. Doon sa mga nag-aakusa. Walang sinasabi. Diba? Ano ang magiging rason mo bakit wala kang isinasagot doon sa paratang sayo na ikay pulboronic? Diba? O, kung talagang malinis ka, kung talagang wala kang itinatago, challenge mo sila. Diba? Challenge mo sila. O, kaya yung mga vlogger na, diba? Tumatawa sila eh. Bakit? Sobrang katahimikan. Yung mga dumedepensa naman, naghahanap ng patunay. Nasaan? Sabi, not necessary na yung patunay dyan eh. Nag-aakusa na nga sila. Diba? Inaakusahan na yung dinedepensahan nyo. Inaakusahan na siya ng direktamente. Sa akin ha, talaga totoo sinabi ni Kadado. Not necessary na yung tinatawag na video na mapanood. Not necessary na yun. Bakit? Ultimo, yung nag-aakusa na nga sa kanya. Di ba?
Ang bigat nun. Di ba? Kaya dapat patunayan. Yan. Kaya natatakot siya doon sa isang parte na yon. Baka lumabas nga ang totoo. Mapipilitan siya magpa-drug test. Salamat at God bless sa lahat ng mga nunod. Salamat po. At God bless sa inyong lahat. Nagbigay lang tayo ng opinion regarding doon sa Polboronic video. Salamat at sana po comment po kayo sa baba. Salamat at God bless. Thank you, thank you.